mayaman kayo tapos naghirap kayo. Yes, boss, dumating sa sitwasyon na. On the 4th time kami nagnegosyo, may isang kaibigan ako na nakakwentuhan lang. Peramin kita, balit na pera lang. Sinubukan namin tong crispy isaw. Paano mo na-discover itong produkto na to? Naganap kami talaga ng mga pwedeng gawin sa bahay lang. Kumbaga, dalhin ang street food sa kanya-kanyang mga bahay. Yes, boss. Nakuha naman namin, boss, yung tamang timpla. Nakuha namin tamang paggawa at doon na nagsimula. Gaano nakalaki ang crispy chicken isaw? From sa bahay lang, boss, no, ngayon nakakabenta kami ng 20,000 packs per month. Paano mo ito unti-unting napalaki? Nagkaroon na ng mga TV features. Nag-message sa amin si Unang Hirit. Ngayon, mas nabigyan kami ng mas malaking opportunity nung nag-message sa amin si May Puhunan. After na shinare namin lahat ng mga experiences, ay boss, talagang hindi na tumigil sa inquiry, boss. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At ngayon, may makakasama tayong napakagaling na business owner. Siya po ang nagsusupply ng pinakamasarap at paborito kong crispy isaw, ang ating bossing, Boss Brian Soriano. Welcome, boss. Magandang araw, boss. Yung crispy chicken isaw mo talagang nakaka-addict, napakasarap. Paano mo na-discover itong produkto na to? Naganap kami talaga ng mga pwedeng gawin sa bahay lang. Anong taon to? 2018-2019, bago mag-pandemic. Pagkatas namin, boss, malugi sa ibang negosyo namin, nagsubok kaming magnegosyo pa rin pero sa bahay na lang. Kasi malaki, boss, yung mga pinasok namin na mga puhunan before. In order to continue with the business, nagano kami, boss, ng mga low risk na negosyo. Ginagawa po namin to sa bahay lang. So, ang inspirasyon ninyo is, kumbaga, dalhin ang street food sa kanya-kanyang mga bahay. Yes, boss. Ito kasi, boss, yung panahon na nauuso yung chicken skin, butcheron na nasa pack. Since ang style ng pagninegosyo na ginagawa ko, boss, is lagi ako naghahanap ng walang gumagawa. Nung panahon na yun, boss, walang gumagawa ng isaw. So sabi namin, bakit hindi natin gawin na crispy to, na maging on the go, nakapack, at merong flavor. Maraming beses namin sinubukan siya sa bahay kasama yung misis ko. And nakuha naman namin, boss, yung tamang timpla. Nakuha namin tamang paggawa. Dahil na rin may mga experiences na rin tayo, boss, sa ibang negosyo. Ngayon, gaano nakalaki ang crispy chicken isaw? From sa bahay lang, boss, no, ngayon nakakabenta kami ng 20,000 packs per month. So, magkano na yung kinikita mo dyan sa business na yan? Malaki-laki na rin, boss. Pero, Boss Brian, bago natin pag-usapan yung napaka-matagumpay mong negosyo, gusto ko munang kilalanin the man behind that trending product na crispy chicken isaw. Lumaki talaga ako sa negosyanteng pamilya. From sa tatay ko, talagang negosyante na siya. Dala, boss, ng experience nun, nagsubok ako magsulog. Sarili. Yung mga naipon namin noon, nagsubok na kami magnegosyo ng fiancé ko. Anong unang negosyo binuksan nyo? Nag-start kami talaga magnegosyo sa mga food park. Anong business yun? Unang pinasok namin, boss, is food pa rin syempre. And ang unang pangalan ng restaurant or yung maliit na stall sa food park is Daddy's Favorite. Eventually, okay naman, boss, nung una since talagang first time kong mag-venture na sarili ko, ang dami pagkakamali. Ang ginawa ko kasi dito, boss, kung ano yung unang pinanggalingan ko negosyo, ni-level up ko siya. Parang nakapag-create ako ng matitinding products na tapsilog umo rice, mga ganun, boss. Yun yung mga menu ko before. Eventually, bago mag 1 year, boss, yung negosyo na yun, nakikita na namin na palubog, nag-jump ako sa isang food park. Ang problema, boss, nung nag-diversify ako kaagad-agad, in less than 3 months, 4 months, nagsarado yung isang food park na nilipatan. Lugi na naman. Talugi, boss. Siyempre, boss, sinasabi ko na parang baka ganito talaga, parang tuition fee para matutunan lahat ng mga bagay-bagay. Nagsubok ako ng isa pa on the 3rd time na magbukas ng isang food stall. And since talagang kinapos na, boss, napilitan na ako magsarado in less than 6 months. Yun, boss, dala-dala namin, o ako personally, dala-dala ko, boss, yung yung failures. Kasi 3 na ron namatayan ako ng 3 negosyo. Pinag-uusapan namin ng misis ko kung itutuloy pa ba namin yung pagnenegosyo. Pero, boss, matigas ulo ko . On the 4th time kami nagnegosyo, may isang kaibigan ako na nakakwentuhan lang. And eventually, nakita niya yung mga failures na dadaan ako sa negosyo. Sabi niya sa akin, Brian, sobrang stressed out ka na. Alam kong naubos na lahat ng puhunan o naubos na lahat ng ipon mo. Peramin kita, balit na pera lang. Iniram niya ako, boss, ng mga 20,000. So, ibig sabihin, nalugi ka rin. Yes, boss. Actually, may mga bagay talaga na hindi maiwasan. Dumating ako sa sitwasyon, boss, talaga kasi na talagang nanganak na yung misis ko. Boss, wala na akong pang diaper. Wala na akong pang gatas. Talaga naghahanap ako ng paraan paano ko itatawid yung pamilya ko. Dumating sa point na mayaman kayo tapos naghirap kayo. Yes, boss. Dumating sa sitwasyon. Anong tumatakbo sa isip mo nun? Ba't di ka nalang mag-isip na sigurado or magtrabaho ka na lang ulit? Actually, boss, iyan nga po yung nabanggit ko sa inyo, no? Talagang kami ni misis. Nag-iisip na ako na ba't hindi na lang ako magtrabaho muna para makaipon, etc. Ginawa ko siya for a meantime. Siguro mga 2-3 buwan as freelance. Saan ka nagtrabaho? Freelance, boss. Graduate ako as an IT student. Nagde-develop ako ng websites. Nagpo-programming ako. Ginawa ko siya as sideline
yun. Nakaipon ako ng konti. Pero boss, talagang parang nananalaytay talaga boss yung pagiging negosyante ko. Parang sabi ko, naniniwala ako mayroon akong magagawang isang maganda. Meron akong may hit talaga na maganda. Dumating yung sign, may nagpahiram sa akin na maliit na kapital. Kasi talagang walang-wala na kami. Nag-usap kami ni Mrs. Sabi ko, gamitin natin to. Pagtulungan natin. Pero wag na tayong sumugal katulad ng sugal nung ginawa natin sa mga food park. Kasi boss, maniwala ka ba? Ang isang food park, boss, 8 square, 10 square, mamumuhunan ka, 400, 500,000. Ang laki talaga, boss, no? So, sabi namin, wag na natin pasukin yung ganun kalalaking negosyo. Gawin natin sa bahay. So, lesser cost. Sinubukan namin tong crispy isaw. Kasi sabi ko, very unique to walang gumagawa. At doon na nagsimula. Ikwento mo sa amin, balikan natin yung nag-uumpisa ka. Paano mo siya niluluto? Saka bumibili ng isaw mo? Personally, ako yung namamalengke. Madaling araw. Nag-aabang ako ng mga murang isaw, boss Ngayon, pag uwi ko niyan, boss, si Mrs. nakaabang na yan kung ano yung gagawin. Siguro, pag minabili ako, boss, ng mga 20 kilo na isaw, siya yung maglilinis niyan, boss. So, aabutin siya ng mga 6 hours, 7 hours sa linis. Talagang matrabaho talagang isaw, boss Iisa-isahin mo yan para hindi mapanis, para hindi mabaho. After malinis niyan, ako na magluluto nun. Lalagyan ko ng harina, tapos piprituhin namin yan ng hanggang madaling araw. Para makagawa lang, boss, kami noon ng 50, 70 packs na nakakatulong sa amin na maliit. Ano yung tsura ng packaging niyo dati? Boss, nag-start kami sa transparent lang. Doon kami nag-start. May flavor na rin nun? Yes, boss. Noon dati, dami namin flavor, boss Parang 8 ata noon. Siyempre, as nag-aano na, boss, binawasan na namin kasi hindi naman po, boss, lahat tumatak. Kanino nyo binibenta? Paano nyo binibenta? Sa mga kaibigan muna, for trial, kapamilya. Until yun nga, nag-start kami na magbenta sa Facebook. Yung panahon, boss, malakas si marketplace talaga. Doon talaga nag-start. Masaya na kami, boss. Makabenta kami ng 50 packs ang linggo. Magkanong kita nyo nun? 3,000, 4,000. Kasi medyo mamura-mura pa po yun, boss. Yung mga ganun, masaya na ako na meron kaming 3,000 per week mula doon sa ginagawa namin na isaw. Talagang tsinagaan mo rin, no? Yes, boss. Paano mo ito unti-unting napalaki? Dahil po sa tuloy-tuloy namin na market na ginagawa sa Facebook, dumating na rin, boss, yung opportunities na nagkaroon na ng mga TV features. Dahil unique yung product Yes, niyo. boss. 2019, boss, nag-message sa amin si Unang Hirit. Sabi niya, parang kakaiba to, wala kami nakikitang ganito. Pakita niyo yung proseso ng luto. So, nag-live kami ng alas 5, alas 6. Luto, pinakita namin yung process. So, sakto naman, boss, after nun, dami nagme-message. Ngayon, mas nabigyan kami ng mas malaking opportunity nung nag-message sa amin si May Puhunan. After na shinare namin lahat ng mga experiences, paano gawin yung isaw, ay boss, talagang hindi na tumigil sa inquiry, boss. Medyo masakit lang nangyari, boss, is after 3 months, 4 months, nag-pandemic. Yun, boss, paano namin siya na prolong? Kasi ang kagandahan kasi nung pandemic, ito, boss, yung marami naghahanap ng extra Using or yun dun sa resellers program and distributorship program namin, marami rin kami, boss, na mga Pilipinong natulungan dahil dun sa isaw. Technically, yung pandemic, yun ang nagbigay sa inyo pinakamalaking break. Yes, boss. Mas lumakas kami nung pandemic. Dahil Doon po, boss, sa resellers. distributors. Yes po. Kasi may income din po sila doon. So ngayon, ito na. Lumabas na kayo sa market. Tapos unti-unti ninyong inayos na pati yung mga packaging. Yes, lahat. boss. Nangungulit na talaga kasi yung mga supermarket. Inayos namin yan, boss. Talagang inaral namin kung paano pa mas mapapatagal yung product. Kasi, boss, tayo lang yung crispy isaw na tumatagal ng 1 taon. Alam naman natin, boss, na ito, bituka to So, madumi siya. Yung mga natutunan natin, boss, na paano talaga lutuin na maayos ang bituka na gamit natin, boss. And inayos na namin yung mga FDA with CPR, product registration, boss. Kasi ngayon, boss, nasa SM na siya. Wow. Nasa Robinsons na siya. And sa ngayon, boss, talagang looking forward kami talaga to export yung produkto. Papunta na sa ibang bansa. Yes, boss. Meron tayo ngayon sa Australia. Meron mga pailan-ilan sa Japan, sa iba't ibang bansa, boss. Pero looking forward kami talaga, boss, na mas mapalaki yung distribution worldwide. Gano'n na siya kalaki ngayon? Nag-expand kami ngayon, boss, kasi since looking forward kami na mas maging malaki this year, boss. From a space of 80 square lang 2 years ago. Ngayon, boss, lumipat kami sa at least 600 square na planta para mas ma-provide natin, boss, yung lahat ng isaw needs ng mga tao. Buong Pilipinas meron na, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun nga, boss, actually hindi pa namin sa super na penetrate pero naniniwala ako na magagawa natin this year. Uy, hindi kasi ang daming may gusto niyan sa Visayas at sa Mindanao. Yes, boss. Yan kasi yung isa sa mga talagang paboritong street food ng mga tao, isaw Sarap pa naman yan, lalo na kung may suka, di ba? Yes, boss. Pero anyway, unti-unti nyo na napalaki and then right now, yung business mo is already doing well. What's next? Ngayon, boss, nakatingin kami talaga to expanding more on more product.
Meron kami boss na ginawa naman na healthier version ng chips. Kasi dun sa mga bumibili sa amin ng isaw, naghahanap din sila ng mga healthy alternative chips. Kagaya na. Jay's Lettuce Crisp. So yung lettuce boss, ginawa naming chip. Kamusta? Ngayon boss, okay naman. Nagkakaroon na siya ng traction. Pero inahanap talaga boss yung isaw. Talagang gusto nila yung putok-batok talaga boss. Pero alam namin boss na mapapalaki pa namin siya. Na ano pa? Isa sa dinedevelop namin ngayon yung chicken breast chips. O para mas healthy ng konti. Yes, boss. Talagang yung mga bodybuilder naman to. Kasi ano to, boss pinaplano namin to na maging gluten-free para loaded ng protein talaga siya, boss. Tsaka wala pang gumagawa nun, boss. Ang lakas ng trip mo, no? Yes, Kung boss. sino yung walang gumagawa, yun ang trip Yes, mo, no? boss. Bakit ka dapat ganun na negosyante? Ako sa negosyante, boss, ang mantra ko talaga is kailangan kakaiba ka. Kasi hindi ka papansinin kung meron ka kapareho, hindi ka papansinin kung yung usual ka lang. So if you may add value dun sa mga viewers natin ngayon bilang negosyante, anong gusto mong advice sa kanila? Kung meron ka naiisip na isang ideya na alam mong kakaiba, huwag ka na mag-isip, gawin mo na kagad. Pero dandun pa rin syempre, boss, na kailangan aralin mo somehow yung gagawin mo. Pero at least kung meron ka mga 70% ng information na meron ka dun sa ginagawa mo, try to do it. Kasi napakahirap ng ideya mo to, tas maunahan ka ng iba. Baka mahirapan ka na dun sa dulo. Always try to be the first, if not be the best. Why not both? Be the first and be the best. Tapos yun, boss, no, tama ka dun Medyo, boss, medyo weird data ako, boss. Kasi may hugot to, boss, no. Nung bata ako, boss, bulakbulin. Ako yung laging, boss, yung bobo. Kumbaga sa klase, di ba, 43 kami, boss. 42 ako. Hindi naman ako, boss, siguro yung tipong may gustong, alam mo yun, gusto ko sabihin na magaling ako sa inyo lahat. Pero ako, boss, gusto ko patunayan sa sarili ko na kahit hindi ako academically smart, kaya natin, boss. Yun yung importante sa tao Kasi minsan, sumusobra talino nila, wala na silang nagagawa sa buhay. Alam mo, advantage ng bobo? Dahil bobo nga, tamad mag-isip, gawa lang ng gawa. And may tinatamaan silang tama. Eventually, si bobo nagiging matalino. Kasi sa sobrang dami niyang inexperience. Yung matalino, nagnanatiling matalino, ang problema, walang nagagawa. O so, sino mas magaling? Yung bobo, yung matalino? Yung bobo! Proud. Di ba? Yes, boss. Totoo yun kasi yung iba kasi na-stuck kayo sa kaiisip. At tigilan nyo na yung pag-iisip. Kasi wala naman nangyayari dyan sa kaiisip ninyo Ang pinakamaganda, pag may naisip kayo maganda, gawin nyo na kagad. I-apply nyo na kagad. Ngayon, magkakamali din naman kayo along the way At least may tatama nyo na maaga. Kesa naman, pinag-isipan mo na sobrang habang panahon, tapos nagkamali ka rin, the same lang din ang journey. Pero na-delay ka dun sa oras. At may nauna ng iba. Bilang isang bigong negosyante na ngayon ay matagumpay na, anong gusto mong sabihin doon sa mga bigo ngayon? Huwag kang magnenegosyo kung ayaw mo mabigo. Kasi ang pagkakabigo, laging parte ng pagnenegosyo. Kung ikaw, ayaw mo ng failures, ayaw mo mapuna, ayaw mo na kung ano nung negatibo, huwag ka na magnegosyo. Pero kung ikaw willing kang matuto, malugi, makuha lahat ng failures, matutunan lahat ng pagkakamali mo, kailangan simulan mo na. Kasi talagang magiging proseso pa yan, boss. Hindi talaga yan yung isang snap makukuha mo lahat Boss Brian, bago tayo matapos, ano yung gusto mo sanang ibigay na oportunidad sa mga viewers natin ngayon? Ang Jay's Crispy Chicken Isaw or yung products ng Jay's Crispies and Goodies ay open for resellers and distributorship. Kapag gusto nyo po magkaroon ng maliit na hanap buhay or malaki yan for distribution, as reseller, ang puhunan ay nagsa-start as low as 3,250. 25 packs po ito ng isaw and yung distributorship po nasa mga 10,000 plus po ang puhunan nito. So kaya nyo pong kumita ng 20 hanggang 49 pesos per pack ng isaw. Sa mga gusto po magkaroon ng maliit na hanap buhay dyan, i-message nyo po kami sa Facebook, Jay's Crispies and Goodies or Jay's Crispy Chicken Isaw na page. I-message nyo po kami or tawagan nyo po kami sa 0998-995-0323. Alright. Boss, meron tayong bagong segment ngayon. Ang tawag dito is Mind Your Own Business. Alright, game ka na, boss? Game, boss. One word to describe your business. Unique. Work hard or work smart? Work smart. Career or passion? Career. Business or passion? Business. Customer experience or product quality? Product quality. Be good at your job or love it? Love it. Job security or career growth? Career growth. One thing every entrepreneur must have? Lakas ang loob. Scaling or expanding? Scaling. Social media marketing or traditional advertising? Social media marketing. Risk or reward? Risk. One thing you can't live without in your business? Heart. Advice to aspiring entrepreneurs. Gawin nyo na. Alright, so maraming salamat, Boss Brian. And sa lahat ng mga nakapanood, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and available na rin po si Boss RD sa Spotify. Muli, maraming salamat and God bless sa inyong lahat.